Masyadong nakakatuwa itong mga anti-Duterte, grabe. Hindi na nga sila makalusot-lusot sa mga issue na nangyayari. Palabas sila ng bagong hype na most corrupt si Duterte. At ito namang mga tanga-tangang mga alipores nila, hindi nagbusisi kung ano ba talaga ang purpose, bakit may publicity na ganyan. O baka sabihin nyo na namang nagsisinungaling ako or fake news, anti-Marcos. Basahin nyo kasi ng buo. At kung hindi nyo mabasa yan ng buo, magsiyasat pa kayo. Kasi hindi kami napapagod sa pagbabasa at pagsisiyasat. Madalas sa mga content namin may mga binabasa kami. At eto namang mga anti-Duterte, para hindi mapahiya, nagtatanong na lang kung ano ang source namin. O eto na naman ang bagong pakulo nila. Palace criticizes VP Duterte for saying people has right to show anger to government. Bakit nyo ikinikriticize ang Vice Presidente? Totoo naman yan. May karapatan naman talaga magalit ang taong bayan. O mga anti-Duterte, mga Marcos supporters, di nyo alam yan. I-google nyo lang. Ako po yung nagtataka sa mga DDS na ito. Hindi po ba nung panahon nila, sila po yung galit na galit sa mga nagre-rebelde at mga galit sa gobyerno? Hindi po ba sila yung pinagtatawanan ng mga aktivista at mga rallyista na nananawagan ng pagtaas ng sahod, nananawagan ng pagprotekta sa kalikasan? Hindi po ba sila yung galit na galit sa mga ganon? Naandun na tayo, meron pong karapatan ng taong bayan na mag-criticize at magsalita sa gobyerno. Naandun na po tayo, alam po natin yon. Pero ang hindi po nare-realize ni taga-Bukid, kung manggagaling po yan sa isang vice president, no, yung sasabihin may karapatan ng taong bayan na magpakita ng galit sa gobyerno, coming from a vice president, hindi po magandang tignan at hindi po magandang pakinggan. Dahil vice president po siya, parte po siya ng gobyerno. Para po sa akin, imbis na sabihin na may karapatan ng taong bayan na magpakita ng galit sa gobyerno, dapat ang ginagawa po niya ay mag-suggest po siya ng mga solusyon para matugunan po ang mga problemang kinakaharap po ng bansa natin, no? Imbis na sabihin na, uy, may karapatan kayong magpakita ng galit sa gobyerno, dapat alamin niya, kilalanin niya ang mga problema at magbigay siya ng mga solusyon or mag-suggest siya ng mga solusyon. Kahit si Atty. Leni Robredo noon, hindi po siya nagsabi na may karapatang magpakita ng galit ang taong bayan sa gobyerno. Dahil alam niya na parte siya ng gobyerno. Totoo naman na meron pong ino-oppose na mga bad policy si Atty. Leni Robredo noon nung panahon ni Duterte. Pero ang ginagawa po niya ay pag-oppose sa mga bad policies and at the same time nagbibigay po siya ng suggestion. Meron po siyang pag-criticize sa mga bad policies pero nagbibigay po siya ng suggestions para masolusyonan ang mga problema. Pero bilang Vice President po, hindi po siya kailanman naghimok or nagsabi na dapat or may karapatan ang taong bayan na magpakita ng galit sa gobyerno dahil alam niya na siya po ay parte ng gobyerno. Kaya taga-Bukid, kayong mga DDS kayo yung nauunang galit na galit sa mga aktivista, sa mga rebelde at sa mga taong nagpapakita ng galit sa gobyerno. Nire-red tag nyo noong panahon nyo. Tapos ngayon, kayo pa yung tila naghihimok at nagsasabi na dapat lamang or may karapatan na magpakita ng galit sa gobyerno. Dapat siguro bago nyo sabihin yan, kahit may karapatan tayo magpakita ng ating pag-criticize at pagsasalita sa gobyerno, dapat bago nyo sabihin yan, magpakita muna kayo or magbigay kayo ng solusyon. Hindi yung puro na lamang kayo reklamo. Kayo yung mahilig mag-red tag pero ngayon, kayo yung tila naghihimok sa taong bayan na magalit sa gobyerno. Yung may isog rally nyo na sunod-sunod, may narinig kami dyan na sinasabi na kudita na raw, may mga naghihimok sa PNP at AFP na mag-withdraw ng suporta sa gobyerno, sa Pangulo. Tama ba yun? At uulitin ko po mga kababayan, taga-Bukid, pangit tignan at hindi magandang pakinggan kung manggagaling ang mga salitang may karapatan ang taong bayan na magpakita ng galit sa gobyerno kung manggagaling yan sa isang Vice President gaya ni VP Sara na parte ng gobyerno. Dapat solusyon muna ang sabihin niya bago ang mga ganyang salita. Hindi po yan healthy para sa isang bansa considering na Vice President siya. So para po sa akin, hindi po yan tama. Okay lang sana kung nanggaling yan sa isang ordinaryong Pilipino na hindi parte ng gobyerno Pero siya, Vice President po siya. No, siguro nakalimutan ni VP Sara na parte siya ng gobyerno. Kaya napaka-turn off po at napaka-unbecoming kasi nga part siya ng gobyerno pero ganyan ang naririnig natin sa kanya. In reality kasi, mga kababayan, ang mga DDS na ito, hindi nila matanggap na hindi ng mga Duterte ang nakaupo at namumuno sa bansa ngayon. Kaya puro sila criticize. Ang gusto niyo ba, taga-Bukid? Kapag kayong nakaupo, kapag mga Duterte ang nakaupo, bawal magpakita ng galit sa gobyerno. Bawal maging aktivista, bawal mag-rally kung hindi mare-red tag. Pero kapag hindi na Duterte ang nakaupo, kapag Marcos ang nakaupo, okay lang. May karapatang magpakita ng galit sa gobyerno. Ganun ba yon? Tama ba yon?
Hindi po ba mga kababayan? So, kayo na lamang pong humusga at magbigay po sana kayo ng inyong komento at opinion sa comment section. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.